Kita nyo yan? Ang sarap niya, girl. Ka-partner ng ating kape. Kape. So, let's try. How? Uy. Sarap. Hindi siya gaano matamis. Lasang-lasa yung cheese. Ayan, welcome again sa ating channel, guys. So, gagawa tayo ngayon ng merienda na super easy at super sarap. Ayan, pwedeng-pwede itong pang negosyo at pwede ding pang merienda lang. So, ito na nga, gagawa tayo dito dahil nga may magme-merienda tayo. So, tatawagin natin itong ube puto cake. Yes, puto to, yung tinatawag na white puto. Kasi ang gagamitin lang natin dito ay yung egg whites ng ating egg. Tapos 1.5 cup lang na cake flour. Pero this time, dahil nga pang merienda natin at medyo malayo tayo sa Kabihasnan. Malayo sa Kabihasnan. Hindi, yun ang available natin. So gagamit ako ngayon ng harina or yung tinatawag yung third class na flour. So yun ang available natin at dahil nga pang merienda, hindi naman natin to ibebenta. So kung anong available dito sa ating kitchen na may nakapansin, sabi ni user VG5PO4. Sabi niya, Mama Lulu, ang ganda ng kitchen mo. Aba, thank you kahit hindi yan tapos. Wala pa, hindi pa talaga tapos ang ating kitchen nga. So balik na tayo. Ito ngang ube puto cake natin ay gagamitin natin ay hindi cake flour. So susubukan natin kasi itong tinatawag na white puto na napaka-easy. So yun ang gagamitin nga natin, egg whites lang at hindi kasama ang egg yolk. So ayan, ang full recipe nito, ilalagay ko na lang sa description dyan sa baba para kung gusto nyo ding itry dahil super yummy lalo pang pamilya o kaya pwedeng pang negosyo, di ba? So, ito na, binibit ko na ang ating egg whites. Huwag super thick ha. At yan, kung makikita nyo, ang ating ginamit ay hand mixer. So, sapat lang. Soft pick lang po ang pag-beat ng ating egg whites. Then, nilagyan ko ng sugar. Of course, wala tayong nilagay na cream of tartar or whatsoever. Very simple lang talaga ito, guys. So, ayun na nga. Diba? Sabi naman ni Sham Marites, shout out po, Sham Marites 2017. Musta po ang mga kapit na bahay namin dyan? Kailan na tayo dito magkikita, ma'am? Shout out sa iyo sa aking soon na kapit bahay. So, double ang ano nito ha, flavor. Ube ang isa at ang yung isa vanilla lang. Dito sa ube, gumamit ako ng powdered ube. So, ayan, medyo struggle ang pagtunaw kaysa sa mga liquid syempre. So, ayan, 8x3 ang ating lalagyan. Steam lang po ang gagamitin na natin dyan. So, ayan, kailan po tayo magkikita? Okay naman po kami dito at sabay nyo siyang ilalagay para hindi siya maghalo-halo. Pero yung sa nangyari dyan, medyo na parami yata yung white kaysa sa ube. So, ayun na nga. At shout out din kay Magdalena Bautista 2704. Sabi niya, Madam, kapag nilagay po bang nilagay sa ref ang finished cake ng overnight, kailangan po ba nakalagay na sa kahon? Yes, much better para hindi makontaminate ang ibang amoy ng laman ng ref natin. Pero kung ang chiller ninyo ay pang cake lang talaga, it's okay. Walang problema kahit hindi nakabox. Ang purpose lang naman natin dahil binabox natin kasi nga para hindi makontaminate ng amoy, 'di ba? At hindi rin masagi-sagi. So ito na yung finished product, i-steam natin. Habang nagagawa ako niyan, pinapakulo ko na yung water natin sa steamer. Oh, mainit kaya mag-ingat kayo diyan, guys. So ayan na, lagay natin at 35 minutes lang po din. After 35 minutes, ayan na. Ano ko lang yun ha, medium low heat lang. After nang kumulo ng bongga, papababain nyo na. So at gagamit tayo ng plastic dito para naman hindi masira yung ating toppings pagbaliktad natin. Kasi nga, from the steamer, hindi na nakatiis ang lola nyo, agad-agad binaliktad at kakainin. O, diba? So, ayan guys, thank you so much sa inyong mga pagsuporta dyan, ha? Hindi nyo nakakalimutan kahit paunti-unti ang ating uploads. Maraming salamat. Yes, road to 50K tayo.
Hopefully, siyempre iki-claim na natin 'yan soon. At ayan pala, yung makikita niyo ang nilagay ko sa ilalim wala ako ditong ang tawag dun, parchment paper, so coupon bond na use. Anyway, kami lang naman kakain niyan, whatever kung may germs man yan, kami lang, pero siyempre 'pag pangnegosyo hindi niyo dapat gawin 'yan. So dahil nga ang mga gamit natin ay hindi pa siya ready lahat, so yun ang ginamit natin. Kaya tinatanggal ko isa-isa at medyo may sumasabit nga kasi dahil coupon bond lang po 'yan. Naging resourceful lang naman ang lola niyo, pagbigyan niyo na. So, ayan guys. So, titikman natin ito. So, bago ko yung tikman, magpapasalamat na po ako sa inyo sa walang sawang pagtangkilik ng ating mga videos. So, ayan, magmemeryenda tayo ng masarap. Hindi lang pang meryenda, kundi pang negosyo. O, diba? So, ayan, babalik na natin ang tagal. So, ayan, 'di ba? Babaliktarin natin 'yan at 'pag binaliktad natin 'yan dito sa ating pinggan, solid pa rin or hindi nasira ang ating topping. So, 'yun lang ang mga technique at tips natin for today's video, 'di ba? So, ayan na, natatakam ba kayo? Ako natakam na po ako. So, ayan, let's taste test. So, ito na yung ating puto ube cake. Wow, sarap. So, sa ube, medyo kulang kasi nga. Ito na tayo kasi hindi sabay. Taste test, overload, but ang lagkit. Mainit pa, guys. Ang ginamit natin dito is ordinary flour. So, titignan. Oh. Uy! Uy! Oh. Kita niyo yan? Ang sarap niya, guys. Ka-partner ng ating kape. Kape. So, let's try. How? Uy! Sarap. Hindi siya gaano matamis. Lasang-lasa yung cheese. So yummy. Perfect pang merienda. Pwedeng pang negosyo. Sa picture lang ko. Aglit lang. Okay, off mo na, be.